Pag-ibig na malaya, karapatang igalang, pantay na pagtingin, boses naming pakinggan, respeto at pagkilala para sa bawat isa, proud na mabuhay nang walang panghuhusga. Itaas ang iyong kulay, raise your flag, ipagdiwang ang iyong katotohanan. Raise your flag sa pag-ibig at pagkakapantay-pantay. Raise your flag. Nagbabago po yung mukha ng mga aktivista, ng advocate. Sila na po ngayon, pero pare-pareho pa rin po yung problema. Yung mga pinaglalaban. Yes. Mula noon hanggang sa kanila ngayon na tumatayo para sa LGBT community. So yan, ang ganda ng mga mensahe nyo, no? Yung parang pride sa protest, ano yung mga laban natin, acceptance versus tolerance, totoo yun, tolerated pa naman. Kasi kung acceptance, di may batas na. Yes. 28 years or 26 years, no? Yung so More GSC, than. more than. Nagbinata na po. The longest, most debated bill in Asia, ang SOGSC bill. Anti-discrimination pa lang po noon nung una akong taon ng pag-i-activist ako. Ngayon, SOGSC na nag-evolve na rin. Evolve. Di ba? Tapos may Magna Carta for Women na, may Indigenous Peoples' Rights Act, may Persons with Disabilities Act, lahat na po nabigyan na ng karapatan. Pero, pag hihimayin niyo po, without exaggeration, di ba? Wala pa maski isang protection o batas for LGBT Filipinos. Reality check po yan. So, yun lang yung gusto namin ding iparating. Kaya itinutulak yung SOGSC bill. Okay. Siguro maganda din, umpisa natin naman kay Patrick. Himayin nga natin kasi di ba ang LGBTQIA+ community, ba to ang haba-haba na, hindi naman to alphabet soup, ano ba ito? Ba't ba kung ayaw naman natin ng labels, bakit tayo may labels? O, ganun. Ano nga ba yun, Patrick, yung mga sexual orientation, gender identity, na siguro mamaya for trans, no? Parang yung mga, what is a lesbian, gay, bisexual, yun. Sige. Himayin So, na natin. Itong pride natin, siguro ang ilagay natin, iisipin natin para sa lahat, is hanggat mayroong nangyayaring pangmamaliit, pangmamaliit on mga discrimination at pangmamaliit gamit ang gender base, doon hindi mawawala ang pride. Yes. Hanggat merong pangungutya dahil kung ano ang iyong sexual orientation at gender identity at expression, ay hindi mawawala ang pride. Yes. Kaya naman, itong LGBT, noon, di ba, sa mga bago pa magsimula ang ating advocacy, bakla at lesbian lang. Bakla at tibo. Bakla tomboy. Tomboy pa ang tawag. Pero Yun hindi lang na ang ngayon. tawag. No? Bakla at tomboy. They would prefer lesbian na. No? Tapos, eventually, nagkaroon tayo ng mga scientific mga studies, ating mga experts, ang mga international doctors and scientists, ang mga psychological, everything, mga industry, mga ganyang fields. They came up with a solution na a person's gender is valid. Yes. And ang simula noon, ang pagiging bakla daw ay isang mental disability. So ikaw ay isang may kapansanan. Kapag ikaw ay bakla at ikaw ay lesbiana noon, ikaw ay may kapansanan agad. So hindi yun ang kinalaban ng scientific studies at mga data. And eventually, it has been removed as itong gender is talaga naging valid siya at ang pagiging bakla at pagiging lesbian is not a mental disability. So there, eventually, nung nagkaroon tayo ng mga tao at nagkaroon tayo ng nabuksan ang usapin about gender. So kaya naglabasan ng mga tao na nag-express, they were able to have an avenue, a place to express themselves. And eventually, we have identified and we have discovered that there are a lot of people who have different sexual orientation and different gender identities and expressions. Kaya nagkaroon tayo ng LGBTQIA+. Because doon, binibigyan natin, ina-acknowledge natin
binibigyan natin sila ng pagkakataon na i-express ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga damdamin sa loobin, ang kanilang pampisikal at panglabas at ang kanilang pag-iisip ng walang pangungutya. So, there. Kaya nag-evolve siya to LGBTQIA+. And tapos, kaya at yung progressive concept ng LGBTQIA ay tinutuligsa naman itong mga haters natin. Sinasabi, ano ba itong LGBTQIA to Z? A to Z? Bubuin niyo ba ang A to Z? Yun, diba? So parang that alone is actually a form of hate. Yes. Because you are assuming and you have a presumption that there are people who are not discovered and there are the letters or the definition is actually parang minamaliit na yon. So that alone is a form of hate na hindi talaga dapat, hindi tamang pakinggan at hindi dapat tinatanggap sa lipunan. Yeah. So, Patrick, para lang mas maintindihan na naman nila. So like me, ako po ay isang babaeng trans woman. Yun po yung gender identity ko, paano ko kinang sarili. Ikaw, Patrick, how do you identify yourself? Ako ay isang baklang lalaki. Okay. So I identify as a man, Okay. but I'm a gay. Mm-mm. So so yun ang aking Yeah. gender identity. So I'm a if gay you're man. a gay man, so you fall to the male, A right? male. Pero, Ang aking nagkakagusto ka. nagkakagusto ako sa lalaki, sa kapwa lalaki. Yun yung So, sexual orientation. Yeah. Yun. So yun ang aking ang SOGIESC, di ba? SOGIESC. Yun. Originally, simula nun is SOGI lamang, Sexual Orientation and Gender Identity. At nagkaroon ng expression, dahil tayo ay may kanya-kanyang pananamit, kanya-kanyang paraan ng pag-express ng ating mga sarili, kung anong uri ng singsing, anong uri ng kwintas, anong uri ng sleeveless ang gusto nyo isuot, ay pwede. So, hindi maaari itong diktahan ng kahit sino. So, kaya ina-acknowledge natin ang expression. And ngayon, meron tayong SOGI-SC na sex characteristics. So, this is more on medical terms, which I think kailangan pa nating pag-aralan na mabuti. Hindi namin sinasabi na everything is laid and everything is final. So we're still open for discussions about sex characteristics and discovering and understanding on what it is. And we don't assume, no? Mhm. Kami po dito, we don't assume to represent the entire spectrum, the LGBTQ+ community po ha, hindi po. At least sa experience namin at sa mga organisasyon namin, paano namin tinitignan at paano kami nabubuhay. So, thank you, Patrick. Si Mhm. Miss Gigi. Ano ba yon yung sa transgender naman? Kasi nalilito sila, kailangan daw bang magpa-opera? Kailangan daw ba operada tayo? Kailangan ba nag-hormone therapy? At kung ano-ano pa. 'Di ba? So paano ba para maging isang tulad natin na trans person or transgender? Oo. Sige, salamat po. No? I think I appreciate Oo. the insights from Patrick Yes. as well, no? Para mas higit natin Oo. maintindihan. Yung Ano mga ba? letra. Oo, so Oo. ano ba ang LGBTQIA+. But Mm-mm. diving to the transgender women. No? So ako po, I'm a transgender woman. Oo. So I was assigned male at birth, no? Kasi nung pinanganak naman ako, ang naging basehan ng doktor ay kung ano ang kanyang genitalia, ay yun ang kanyang magiging gender. Tinignan So, lang, no? Nung diba? OB-GYN. Oo. True. And even yung kunyari, pag nagbuntis ka, di ba, pag gino-ultrasound, yun naman ang indicator para masabi na, babae, lalaki to. Ganyan. And then growing up, no, actually I was a bit confused before because I don't Yes. want to be identified as a gay man or as a boy back then. No? So somehow I would say I was a non-binary back then. And then when I entered UP, no, that where I started transitioning as a transgender woman because I was introduced by a friend. No, she's a lesbian woman. She gave me the suji. Oo. No, para mas maintindihan ko. And from there, no, I started, identifying myself as a transgender woman. So yung pag-identify po ng pagiging isang transgender woman ay dapat self-identification. So ikaw lang sa sarili mo makakapagsabi
na ikaw ay isang transgender woman or kung ikaw ay isang babae. Transgender kasi it's an adjective to describe the experience of a woman. So transgender from parang nag-cross ka to another gender. So yun. So and then di naman po lahat ng mga transgender woman ay kailangan nakapagpa-opera, gender affirming hormone therapy, maraming factor bakit may ilang mga trans woman hindi pa nagpapa-surgery or hindi pa nagte-take ng gender affirming hormone therapy dahil una pinansyal, sa totoo lamang po mahal po talaga mag-transition medically. So Yun. surgery pa lang mahal na At mag-take hindi lahat, correct. correct, Tayo hindi naman katawan. lahat kaya maka-afford ng surgery, hindi lahat kaya makapag-take ng mga hormone medicines, kasi yung iba ay mahal. At ang mahirap pa dito sa Pilipinas kasi hindi naman lahat ng safe, na pwedeng gamitin through transition ay available sa Pilipinas. So kumbaga ang ano pa natin, ang ating health system sa Pilipinas ay malayo pa sa yung ideal na naasahan natin na healthcare system na meron tayo sa Pilipinas. So mahirap talaga, So again, babalik po tayo doon sa ang pagiging trans po ay isa siyang self-identification, Hindi po siya dinidikta ng lipunan na ikaw ay isang trans woman dahil ikaw ay mukha ng babae o ikaw ay nakapagpa-surgery na, Dahil kami mismo sa strap, meron kaming mga members din na hindi pa talaga nag-i-start mag-take ng kanilang mga hormones o mag-undergo ng surgery. However, they identify as a woman, ang kanilang gender expression ay either feminine or masculine, sometimes androgynous. Tapos may ilan pa dito sa amin mga nag-transition na socially, ito na ang kanilang live name na ginagamit, yung kanilang mga friends, or even the family will use the she, her pronouns, Pero siguro kailangan ko lang din basagin yung pagtingin na kapag isa kang trans woman, gusto mo lalaki, So hindi po siya gano'n, So babalik tayo Hindi dito sa automatic. sinasabi ni Oo. Patrick na Soji na kahit even straight people have their own SOGI, Sexual orientation, gender identity, and expression and sex characteristics, Yung SOGI na sinasabi natin, hindi siya yung automatic, na parang, gay ka, dapat lalaki ang gusto mo, gano'n. So, hindi po gano'n. So, ayun po, may ilang mga trans woman din po, so, bakit nag-transition na sila bilang mga babae, yung kanilang attraction, may ilan pa rin attracted pa rin sa mga babae, may ilan attracted sa mga lalaki, So, depende po yan, So, hindi po lahat ng trans woman na ay gusto din talaga ay lalaki. Siguro baka yun din, I think maraming assumption din talaga sa LGBTQIA+ community. I think kaya naman dahil may mga ganong assumption dahil kulang sa pag-alam, Ano ba talaga ang LGBTQIA+? Ano ba ang nangyayari sa community ninyo? So, yun lang. Yan, para at least mas maintindihan nila. Siguro kay Venus, may idadagdag pa tayo din. So, lalo sa yung LGBTQIA+ or yung pagiging transgender. Siguro ate, balik ako dun Yeah. sa question mo kanina, ano nga ba yung transsexual versus transgender, Yun. Before po kasi sa US, ang unang ginamit na term for the trans people is transsexual. But based nga dun sa term transsexual, so it only refers dun sa mga transgender people na nakapag-undergo na ng surgery. Yun. So, doon pumasok yung usapin na paano yung mga transgender people na hindi pa or trans people na hindi pa nakapagpa-surgery, di ba? Especially sa ating mga trans women. So, doon natin binuo or doon nabuo yung term na transgender. To have a very clear distinction between the transsexual people
versus the transgender people. Pero, same pa rin sila na concept. It's just the transsexual people. Sila yung mga nakapagpa-surgery na, nakapag-top and bottom surgery na. Versus sa transgender people na we identify ourselves as a woman even without having the surgery. No? So, mas tanggap or mas kinikilala ngayon yung transgender na term versus the transsexual. Mas malawak, no? Yes, kasi mas malawak. As a transgender, lahat kasi nandoon. Compared sa transsexual. No? So, ayun I agree naman dun sa mga sinabi nila, no? Napaka insightful. I will highly suggest lang talaga na, especially sa ating viewers, no, na hindi pa masyadong nagigets yung concept ng SOGI or ng SOGI SE. We always have to realize na SOGI SE is it applies to everybody. Hindi lang siya, kasi di ba sa Facebook, ang SOGI equality bill na yan para lang sa mga bakla, para lang sa mga trans. No, lahat po tayo, meron po tayong SOGI SE. Kaya po, dun sa opening statement ko, sinabi ko na hindi lang itong usapin ng SOGI SE, hindi lang siya para sa LGBTQ+ community. Yeah. It is for everybody. So, sana po, no, lahat tayo is mas maging maalam pa Yes. sa SOGI SE para mas tanggap natin yung konsepto ng SOGI SE at mas ma-realize natin bakit nga ba pinaglalaban to ng mga kababayan namin na parte ng LGBTQ+ community. So, parang tayo at sila may SOGI. Yes. Di ba? Oo, lahat. Yes, Patrick. Siguro i-add ko lang, I think in simple terms, lalo sa mga kabataan, mga baby girls, mga baby gays, gender is fluid. So ang gender ay fluid, ito ay hindi diretso lamang. Kung ano ang maramdaman mo ngayon at kung eventually magkakaroon ka ng changes sa iyong SOGI or sexual orientation and gender identity, kung ano man ang nararamdaman mo na iyong ikatutuwa, na iyong sarili mo na makakapagpasaya sa iyo, na ikaw lang makakapagsabi, i-express mo yon. Yeah. You just have to find the right people and the right support system para makakaintindi sa iyo. Wag nilang itatago, wag na ikakahiya kung ano yung naririnig nila sa ibang tao. Hindi yon ay final. Ang bawat isa ay may nararamdaman, may nagugustuhan, may gustong gawin. That's valid. So, pwede nilang gawin yan. Fluid na yung gano'n, no? Yung malawak siya. Malawak. Yung issue ng kasarian, ng gender. Hindi po namin sinasabi na yung fluidity na ngayon trans po kami, bukas gay naman po kami. Pangalawa, feel namin queer po kami. Wala pong gano'n. Wala po kaming ina-advocate at wala kaming sinasabi gano'n. Right. Yung sinasabi ng fluidity, hindi na nakakahon sa dalawang kasarian o paano mo kinikilala yung sarili mo. 'Di ba? So, yun po yung pinapaliwanag namin. Julian, kasi since you're also a lawyer, yung SOGI-SC, kasi legal recognition, sabi nga ng STRAP, and then syempre yung NADLAD din, we push for that, anti-discrimination, ADB pa lang, nung nagsisimula ako, si Patrick po, 1 dekada, 2 dekada naman po ako at the front line, so mas bata-bata na po sila. So di ba, bakit? Ano bang yung laman ng SOGI-SC? Kasi it's been demonized, di ba na? It will open the floodgates for marriage equality. Yeah, in G's. Yeah, yung SOGI Equality Bill, I think ang daming myths about regarding SOGI SC Bill, Equality Bill. And from the title itself, it says equality. Hindi ho siya special rights. Yes. Hindi special rights ang SOGI Equality Bill. Actually, ang special rights yung isang grupo hindi magbabayad ng tax. Parang yun pa nga ang mas special rights, kumbaga. Pero hindi siya special rights because it actually gives equality. And kung babasahin talaga yung bill, whatever the version is, it says all persons. Because lahat naman ng tao may SOGI, may sexual orientation, may gender identity, may gender expression, and may sexual characteristics. So kunwari, ang isang tao na tinanggal, let's say the entity or the company is being owned by, let's say, LGBT people. Okay? And let's just say, hypothetically, the person is straight.
and na-discriminate siya on the basis of sexual orientation. Tanong, may sexual orientation ba yung employee? Yes, he is straight. He is a heterosexual, in other words. So, magagamit niya pa, in fact, yung SOGIE Equality Bill. Yeah. Sa akala ng marami, yung SOGIE Equality Bill is para lang sa mga lesbians, gays, bisexual, trans people, and yung mga queer, when in fact hindi. Talagang it's for all Filipino. Dahil lahat tayo ay may SOGIE, lahat tayo may SC, may sexual characteristics. Yan. So, binabasag natin yun, di ba? So, at saka protection sa eskwelahan, Sa trabaho, at sa pagkuha ng lisensya. Yes. Wala na. And Doon na lang. doon sa mga ibang versions, Oo. ma'am, no, Oo. nakalagay doon na except marriage licenses. No? Yes. So, it's definitely fake news or baka nga intentional na paninira pa. Yung sinasabi ng iba na it would open the gates to marriage equality or same-sex Oo. marriage. Hindi. Pag binasa mo talaga, there is no way that a prudent human being would think that it would be open to marriage equality or same-sex marriage. Hindi siya. Yan, malinaw. Patrick, you want to add something? Yeah. Yeah, since for Ladlad. Siguro para mas maging detailed, at siguro kailangan sabihin natin kung ano yung naging terms nila. Una, naging anti-discrimination bill lamang ito. Naging comprehensive anti-discrimination bill. Naging SOGIE bill. Naging SOGIE Equality Bill. Am I missing? So I mean, SOGIE before Oo. SOGIE. Oo. After comprehensive, may mga evolutions pa, different lawmakers, different groups, and different senators, even different administrations, ilang administrasyon na, ilang mga congressmen, mga representatives and senators, ilan ang pinagdaanan, ilan na ang sumakay sa atin, ilan na ang sumakay dito sa mga bills na to, pero hindi pa rin na ipapasa. So, yun ang mga dapat siguro kailangan mabasa rin ng mga tao kung anong naging evolution ng bawat bill at kung paano naging ganito at kung paano nakarating tayo sa ganito at kung mga naging evolution. So, ayun. So there. Tsaka umarap na tayo, di ba? Oo. Sa ilang pagdinig. Yeah. Lahat Ang dami. ng organisasyon, simbahan, paniniwala, nasagot na natin, di ba? So, hinug na siya para pagbotohan. Yes. Para once and for all, alam na rin natin, di ba, kung sino makakampi natin, sino ang hindi, sino ba talaga yung titindig sa atin, sino yung tatayo sa amin. Kasi nagbinata na nga po yung batas. Oo. Wala pa po kay Mother Eta. Ngayon, nagluklok na po kami ng first trans woman, Congresswoman Geraldine Roman. Si Mother Percy, nandyan na rin. At syempre yung ating forever, di ba, na fairy godmother, si Mother Risa, di ba, na pagtutulak mula pa nun. So, kumbaga, na himay-himay mo na, nandun na lahat. So, nabalik-baliktad na po nila. Yung nagsasabi nilang mga demonyo ng batas, wala po yun, di ba? So, mga ano lang po yun, mga harang lang po nila, di ba? So, yun yung sa SOGIE SC. Kaya, yun yung parati nating panawagan, di ba? Raise your flag,